Hello po sa mga kapatid, kamusta po ang lahat at welcome po ulit sa ating Facebook page na Salvation Without Religion. Ang i-discuss ko po today ay yung part 2 ng Acts 1 to 15 summary. Ang part 1 po nito ay last week na i-publish at ito po ay replay ng aming Bible study. Kung ano po yung na-deliver po namin sa aming online Bible study na kinokonduct every Monday 8 p.m. Ito din po yun. Same message po. At ito po ay binabroadcast natin, pinapublish natin publicly para makahabol yung hindi naka-attend ng Bible study o kaya para din sa mga naka-follow sa Facebook page. Salamat po sa ating Diyos. At ito po ang ating message. I-backtrack muna po muna natin yung part 1. Last week po na-discuss po natin na sa before nag-start ang Acts, nagbigay ang Panginoong Jesus bago nag-start ang Book of Acts, may commandment na binigay to preach the gospel of the kingdom for the lordship of Israel at they remained in Jerusalem. At yung pag nag-remain sila sa Jerusalem, ang mabibigyan nila ng message ay yung mga Jews and proselytes lang or Old Covenant believers. Next po dyan ay baptism is required to be saved. Sabi po ni Apostle Peter yon na repent and be baptized. So yung or believe and be baptized, yan po ay ginawang at that time ay requirement to be saved. Kasama po yung selling of possessions, required din po para ma-save. Si Peter po ay nagiintay sa New Covenant or future salvation of Israel. Ito po ay bibigyan pa natin ng konting kalinawan today. Pero yan po ay nangyari na yung New Covenant or future salvation of Israel ang hinihintay po ni Peter. Yung tribulation period na mention po natin yan na yun po ay significant event, kaya lang hindi po yan nangyari. So yung tribulation period, susunod po niyan ay New Covenant, yan pong dalawa ay postponed. Yung si Ananias and Sapphira, na-mention po natin na sila po ay napunish ng Diyos due to blasphemy of the Holy Ghost o sinning willfully. Sila po ay wala nang kumpisal, diretso nang namatay dahil dun sa kanilang nagawang kasalanan, which is ang tawag po dun ay blasphemy of the Holy Ghost or unpardonable sin, hindi mapapatawad. So naalala niyo po yan sa Gospels na na-mention po yan ni Jesus at yun po ay seryoso. So kung gusto niyo pong tingnan yung mga details na yan, balikan niyo lang po yung part 1. Pero ginawa ko na po siyang introduction. So start po tayo. Paano po ba nakikita ng mga churches ang Bible today? Paano po nakikita ng mga churches yung mga pag pumunta ka sa isang simbahan, 90% probably, 95% probably, ito po ang nakikita nila sa Bible. Ito yung nakikita nila sa Bible, yung cross at my church. Na para bang walang issue ang nangyari sa Book of Acts 1 to 15, walang ka-issue tapos nagkaroon ng church na para bang successful si Apostle Peter. Yun po yung unang impression natin dyan. Yung parang kapag dumalo ka sa isang simbahan, parang yun ang goal ay magkaroon ng church o ma-establish ng church o dumami ang members. Ito po ang ilang verses na ginagamit para patunayan na totoo na si Apostle Peter ay ang direction talaga after the cross ay yung magtayo ng mga simbahan. So ito pong isang verse na to, Acts 2:46, and they continuing daily with one accord, sabi po dyan, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Yan pong temple dyan ay temple in Jerusalem. Hindi po ito kung anumang church. Ito po ay temple in Jerusalem. So, dahil meron temple, siguro yan yung church na katumbas ng simbahan natin ngayon. So, yan po ay minsan assumption ng mga churches na yun pala ay parang gusto nila sabihin na yung current situation natin ngayon, ito yung church natin, meron tayong mga members,
Kaya to meron dahil dun sa pattern na yan, na merong ang mga believers ay nag-continue in one accord in the temple. Yan. So, nagsasalamin lang sila. Ngayon, ang mga members po dyan ay nagsold ng kanilang possessions. Meron po bang church ngayon na malaki ang church at sila ay nagsold ng possessions, as in lahat sila? Lahat sila nagsold ng possessions. Hindi po ang church po dito, yung temple po dito, yan po ay nakatayo na ng matagal na. They already sold, matagal na po yung nakatayo. Yung kanilang pag-sell ng possessions ay hindi para itayo yung temple. So, yun po ang gusto natin sabihin dyan. So, hindi po inutos ng Panginoong Jesus na kayo ay magtayo ng bagong templo. Hindi po. Kasi meron ng existing. Amen. Dati na po may mga temple sa Jerusalem. So, hindi natin alam kung bakit nila ginagamit tong Acts 2:46, Medyo hindi sound, hindi iba yung ibig sabihin ng temple diyan, dahil yan po ay temple in Jerusalem, which is pinapractice nila ang Jewish religion. Amen. At yun po ang discuss natin sa part 1 ng message na to. Pakibalikan na lang po if ever hindi nyo pa narinig. Ito pong assumption na sinabi niya, Peter started the churches today. Ito po ay false. Hindi po ito totoo na si Peter ay nag-start ng mga churches today. Kasi po, nag-stop po siya ng evangelism after Acts 15. Pag binasa niyo po ang Acts, si Peter po ay parang biglang nawala sa Acts 16 hanggang Acts 28. At puro na lang si Apostle Paul. Ang totoo po niyan, dahil po kay Apostle Paul, kaya dumami ang churches. Hindi po dahil kay Peter. Yun po, si Apostle Peter po ay nag-stop na ng evangelism sa Acts 15. Amen. So, ito pong Matthew 16:18, ito po yung pinanggagalingan ng claim na kailangan magtayo ng church. Amen. So, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, nung etong pong Peter na to, etong Peter at yung rock, ini-interpret po nila na si Peter yung rock. Kasi, bakit upon this rock? Upon this rock. Ay, si Peter, ang Greek word niyan ay, Petros. Ang rock ay Petra. Yung Petra ay kinuha sa Petros. Siguro, yung rock at si Peter, isa lang. So, sabihin natin na itatayo ni Jesus Christ ang church sa ibabaw ni Peter, which is si Peter or sa ibabaw ng rock, pero si Peter ang maglilid ng church. Kasi nga sa Acts 2, si Peter ang nag-preach. Pero sa Acts 15, tumigil na ng evangelism si Peter. So paano natin na i-reconcile yan? Kasi hindi naman tuloy-tuloy. At ang talaga nagpatuloy ang mas maraming church na pundar o naitayo na hindi ko po sinasabi ay building, kundi mga tao, assembly, ay si Apostle Paul. Siya po yung mga pumunta sa Galatia, Ephesians, yan po. Pero si Peter, siya po ay para sa 12 tribes of Israel. Hindi po para sa atin sa Gentiles. So, yan pong verse na yan ay na-explain natin na iba po yung ministry ni na Peter. Sila po ay para sa mga Lordship of Israel. Yung Lordship of Israel ay hindi tayo. Pakibalikan lang po yung video natin previously. Yon. So, again, yung rock po dyan ay na-misinterpret or ginawan ng kwento para si Peter ay i-relate dun sa rock. Pero ang totoo po, yung rock po na yon ay rock doon sa shore ng Caesarea. Kasi doon po ay, pag sinabing shore, mabuhangin, may rock, ibig sabihin, dun itatayo sa rock, hindi sa buhangin. Ganun lang naman po yun. Ka-literal. Wag na pong ginagawan lang po yan ng spiritualization para magkaroon ng meaning na yung bato ay matalinhaga, yung pala si Peter pala yun. Hindi po yun. Pinipilit lang po yun na interpretation. So, next po na verse, basahin lang po natin dito sa Acts 2:47, ang nakalagay naman po dyan, and the Lord added to the church daily.
such as should be saved. Nag-emphasize po ito ng multiplication or multiplying ng mga members na tayo ay mag-invite, tayo ay magpadami, madami na tayo, lalo pa tayo magpadami. So, etong verse po na yun, parang doon, parang ito yung verse na basis para dumami ang churches. However, yung should be saved, anong ibig sabihin ng should be saved? Yun po yung future salvation of Israel. Hindi po yan Gentiles. Yung mga dinadagdag po dyan ay mga Jews or proselytes. Hindi po yan Gentiles na unbeliever na walang Diyos tapos siya ay dinala dyan. Hindi po. Yan po ay Israel. Yan po ay doctrine ng Israel. Should be saved. Kaso ito po ay ini-ignore kasi in-apply nila yung Acts 2:36, repent and be baptized, sa mga Gentiles. Pero based sa context niyan, yan po ay Jewish. Para po yan sa Jewish religion at ang tinutukoy nga po dyan ay children of Israel or house of Israel, hindi po house of the Gentiles. Amen. Yan po ay nasa Jerusalem. Sila po ay nasa Jerusalem nagpi-preach. Yun po, doon po sa temple doon, yun po ang kanilang, doon sila nagsisimba. Amen. So, continue po natin. After po ng cross, there should be a restoration of the kingdom of Israel. Ito po yung basis nun na kailangan magkakaroon ng restoration sa kingdom. When they therefore were come together, Acts 1:6, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? So gusto ng mga alagad na ang Israel ay i-restore. Ibig sabihin yung Israel dati sa time na yon ay under ng Roman Empire. Gusto ng mga alagad na this time ba si Jesus na ang maghahari o kailan ba maghahari si Jesus o kaya ngayon na ba maghahari si Jesus? Will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Na sila na uli ang nagre-reign sa Israel, hindi na yung ibang Gentile o yun nga, yung Romans po ay Gentile. So, si Jesus po talaga ay magro-rule sa Israel. Kaya lang po, yun po ang iniintay, kaya lang hindi pa nangyayari. So, may political restoration. Yung mga salitang should be saved, dyan sa Acts 2:47, ang pinatutungkulan po niyan ay yung new covenant na i-restore ang kingdom to Israel. Hindi po ito basta salvation lang na ikaw ay ngayon saved ka na, hindi ka na maglilingkod ka na sa Lord. Hindi po yan. Ito po ay may political restoration. Ito po ay may literal na kingdom. Hindi ka pwedeng mag-pattern dito dahil ito ay may political background. Halimbawa, ang church mo ay pinattern mo sa Israel, may political background yung mga scripture na to, magkakaroon ngayon ng politika yung church mo na ikaw ay may sariling church, sa kabilang kanto may sariling church, at kayo ay hindi nag-uusap kasi yung pastor nyo hindi magkasundo. Political. Nagkakaroon ng political na effect kapag nag-pattern ang church sa Israel, at yan po ay masama. Amen? Masama po yan today. Hindi po tayo ang tinutukoy dyan, Israel po yan, wag po i-apply sa atin. Hindi po yan applicable. Mali po tayo mga kapatid. The Gospel of Peter was for the restoration of the kingdom to Israel plus giving of the new covenant. Ito po, babasahin natin to ng pahimay-himay para makita natin talaga na yung restoration ng kingdom to Israel at yung giving of the new covenant. Nandito po yan. Sabi po ni Apostle Peter, repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Yung times of refreshing, meron po ba? When the times of refreshing shall come. Nung ikaw ay umattend sa church, sabi nila, repent and be baptized, nabaptismo ka na. Dumating ba yung times of refreshing? Hindi po yan dumating, yan po ay para sa Israel. Hindi po yan darating dun sa inyong church. Amen. So, ang labo po nun. So, yung times of refreshing, hindi po yan, mag-worship na tayo, hindi po. Ang times of refreshing ay ito po. And it shall come to pass, sa context po,
Hindi po tayo umaalis. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet, si Jesus, shall be destroyed from among the people. May mamamatay po dun sa time of refreshing. Tapos after nitong time of refreshing, yun na po, isesend na po si Jesus Christ sa Israel. Kailan po ito mangyayari? Supposedly, iniintay nga po ito sa Acts 1-7, dapat mangyayari yun doon. Kaya lang, hindi na-postpone po at na-discuss po natin yan last time. I-discuss pa rin natin ngayon para lang this time tuluyan natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa Book of Acts. So, yung discussion po last time, nag-concentrate po yun dun sa Acts 1 and Acts 2 para makita yung Jewish religion. Jewish, hindi po para sa atin. Amen. So, tingnan po natin yung Gospel of Peter, no? Ang sabi po dyan, ye are the children of the prophets. Sino po yung prophets? Abraham, Isaac, and Jacob. Yung pong tatlo na yon, children of the prophets daw ang kausap ni Peter. Yung tinutukoy na parents na prophets ay si Abraham, Isaac, and Jacob. And the covenant which God made unto the fathers, yung fathers nga po, yung prophets na yon, saying unto Abraham, tama po si Abraham, Isaac, and Jacob, and in thy seed Israel shall all the kindreds of the earth be blessed. Lahat ng kindreds of the earth, mga tao, be blessed. Ngayon, sino po ba yung mga kindreds na yon? Yung mga Gentiles po. Kasi nga po, in thy seed, yun po yung Israel. Yung Israel, sa pamamagitan niya, mabibless ang mga Gentiles. Gentiles are blessed or saved through Israel. Teka, may napansin na po kayo? Not through Jesus Christ o through Israel? Through Israel po ang sinasabi dito, not through Jesus Christ. Yung Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, para po yan sa Gentiles. However, hindi pa po nasusulat at wala pa yung taong susulat at yung message na yan ay tinago ng Diyos. Kaya ang message doon sa time ni Peter, first 1 year after the cross, and in thy seed Israel shall all the kindreds of the earth be blessed. Yung seed na yan ay Israel. Kaya nga po ang unang word dyan, ye are the children of the prophets. Hindi po tayo yung children of the prophets. Amen. Yan po ay si Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi po tayo yung kausap. So, kaya po kailangan po talaga dito linawin kung sino yung kausap. Amen. At ang dami pong indication na hindi tayo kundi ang Israel. Ngayon, balikan natin yung Matthew, Mark, Luke, and John kasi parang nagkakaroon ng misinterpretation sa Book of John. Kasi bakit Israel lang sinasabi dito sa Book of Acts, pero bakit sa John parang para sa atin ng Book of John kasi John 3:16, 'di ba? So parang para sa atin yung John 3:16, parang magulo 'tong sinasabi ni brother. Medyo kasi nakasanayan na natin yung John 3:16. Pero ngayon, gusto kong itama. Based sa literal understanding. Hindi ko ginagawa ng framework, nagbabasa lang po ako ng Bible. Hindi ko po kayo ginagawa ng systematic or framework ng pag-i-interpret katulad ng mga covenant theology, Calvinism, Arminianism. Puro po yan, puro framework po yan na wala namang talagang context sa Bible. So, eto po. Yung Matthew to John po, yan po ay synoptic gospels. Yan po ay record ng gospel of the kingdom. Yan po ay repetitive. May common view, may common goal, which is yung gospel of the kingdom. Although ang tawag sa kanya Matthew, Mark, Luke, and John, or Gospel of John, Gospel of Luke. Pero sa kabuuan, yan po ay Gospel of the Kingdom. Yung Gospel of John, yan po ay pinagkakamalang Gospel of Grace na ayan ang para sa atin. Yan. So, kung yan po ang Gospel of Grace, medyo panggagalingan po yan ng napakaraming mixture kasi nga po
ang nakalagay dyan, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yung isang part ng believers today, ang gusto nila law, katulad ng mga Sabadista, yan, may law. So, ang diin ng kanilang pananampalataya, for the law was given by Moses. So, dito sila nakasalalay. But grace and truth came by Jesus Christ. Ano ba yung grace? Kontra ba yun sa law, mga kapatid? So, tayo, alam natin, sa time natin, meron ng tinatawag na you are not under law, but under grace. So, yung bang grace natin ay ito. Itong sinasabi ni Jesus. Hindi po yan ang gospel of grace. Dahil mismong lumabas sa bibig ng Panginoong Jesus, sabi po ng Panginoong Jesus, salvation is of the Jews. Ano po yung salvation of the Jews? Yung po ang grace sa kanila na ang magbe-bless sa mga Jews ay maliligtas. So, merong grace na pumapasok dun sa Israel na hindi nila deserve, galing sa promise ng Diyos yun, na kapag ang mga Gentiles bine-bless yung Israel, maliligtas ang Gentiles. So, meron silang natatanggap na alms, na limos sa mga tao. Yung po ay grace. Hindi nila pinagtrabahuhan yun. Yun ay pangako ng Diyos sa kanila. Yung po ang grace. Hindi po para sa atin yung grace na yun. Kasi about yun sa paglibigay ng limos. At the same time, yung mga pangako kay na Abraham, Isaac, and Jacob, hindi naman yung deserve ng Israel na magaganda. Pero grace po yun. Kaya lang, yung law, binigay din sa Israel. May grace at may law pinagsama. Yun po yung tinatawag na New Covenant. Amen. So, yung New Covenant, yan po ay may law and grace. Yun po yung siguro nakakapanibago. Yung law, hindi pwedeng i-abolish dito sa isang verse. Tatanggalin mo yung dito yung law at eto na lang kukunin mo. Dapat, ang ginawa mo na lang, binura mo na lang to, tapos ang babasahin mo na lang, but grace and truth came by Jesus Christ. Wag mo nang basahin to. Pero nandyan po yan, tama? Kasi kung nandyan yan, applicable yan sa mga tao na concerned dyan. At yan po ay about sa Jewish religion. Bakit naman about sa Jewish religion yan? Kasi po, ito pong salvation is of the Jews, masasave ka kung ikaw ay magbe-bless sa mga Jews. I will bless them that bless thee. Yan po yung promise kay Abraham. Kaya yung John, yung Gospel of John, na may misinterpret lang na Gospel of Grace. Pag pumunta ka doon sa, pero for God's, di ba po, pag binasa sa inyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, anong naisip mo? Christmas. Christmas is not the finished work of Christ. Amen. Hindi, at the same time, hindi yung kung kailan na pinanganak si Jesus, hindi yun ang finished work. Pinanganak pa lang. Pero hindi mo pwede i-move yung finished work of Jesus dun sa John 3:16. Bakit? Dahil dito sa verse na to, salvation is of the Jews. Maliligtas ka sa mamamagitan ng mga Jews. Literal po yan. Coming from Jesus Himself. From the mouth of Jesus Himself. Yan. So, balikan po natin sa yung Acts. Since ang topic natin ay Acts 1-15 summary. As prophesied, ito dapat na mangyari sa Book of Acts. As prophesied. Yung pong cross, dapat tribulation period na. Time of refreshing na. After ng cross. So, tingnan po natin Acts 1. Ang Acts 1-7 hanggang 9 ang Acts 1-9 ay 4 years. Yan po yung total na taon yan. Mamaya po may significant na usage yan, no? So, sabi po sa Daniel 9:26-27, ang Messiah ay maka-cut off. Cross po yun. Tapos, He shall confirm the covenant with many for a week. For 1 week. Yung 1 week po na yun ay 7-year tribulation period. Right after ng cross. Bakit wala dito yung church? Bakit wala yung dispensation of the grace of God? Bakit wala dito yung body of Christ? Amen? Bakit wala dito yung body of Christ? Hindi po siya na-prophesy. Ang body of Christ po ay mystery. Hindi po nilagay sa Daniel. Bakit hindi nilagay ng Diyos? Siguro ini-expect natin na dapat nilagay ng Diyos. Kaya lang kung nilagay ng Diyos yan, haharangin niya ng devil.
Harangin niyan yung yung death of Jesus, harangin niya yan para hindi matuloy. Kasi nalaman niya na kagad yung alas. Amen. Yun po ay mapapaliwanag natin in the future. Basta sumabay Bible lang po kayo dito. Marami pong truth na kailangan malaman. So, ito pong dahil hindi mo nakikita dito yung mystery church o yung body of Christ, wala dito, hindi mo nakikita. May reason po yan. Ang reason po niyan ay yung fall, diminishing, and blindness of Israel. Lagyan lang po natin ng Israel. Okay? Titingnan po natin tong chart na to. Yung Acts 1 to 7 po, yan po ay 1 year after the cross. Acts 1 to 7, mahaba ang sinulat pero 1 year lang equivalent. Acts 8 to 9, 3 years po yun. Yung Acts 8 to 9 na yan. So, bali yung Acts 9 ay 4th year. 4th year after the cross. So, in total, 4 years after the cross, Acts 9 po. So, yung Acts 20 naman, dito po nasulat yung Romans. 27 years after the cross. So, titingnan po natin kung paano natin magagamit to. Babasa po tayo ng verse sa Romans. Itatrack natin paatras kung ano yung mga sinulat ni Apostle Paul. Ito po muna yung fall and diminishing. Now, if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness. Amen? Now, ulitin ko po. Now, if the fall of them, Israel, fall of them, yung Israel, be the riches of the world, and diminishing of them the riches of the Gentiles, yung world o Gentiles, parehas lang. Lahat ng tao, all men. How much more their fullness. Tingnan po natin yon. Ano po ang diminishing? Ito po ang diminishing. Sa Acts 8:1, nagkaroon po ng great persecution against the church. Na-scatter po sila lahat. Except the 12 apostles. Diminishing. Anong ibig sabihin? Yung 3,000 o yung 3,000 na nanampalataya, tapos mayroon pang 500, tapos may 12 apostles. Kung ano pa yung nadagdag na number doon, hindi ko alam. Pero lahat po sila na-scatter except the 12. Ibig sabihin, yung first na disciples ng Panginoong Jesus, bumalik sa original na 12. Amen? So, nawala lahat ng bunga. Anong tawag po doon? Actually po, mga kapatid, nag-backslide po sila dahil sa great ng persecution. Hindi nila kinaya. Kailangan kayanin nila yun Kasi yun nga yung bunga. Yun yung bunga ng Israel. Bunga ng mga apostles. So, dahil doon, hindi po sila yun nga po, ang description dito, diminishing. Diminishing of them. Dahil nag-diminish ito, nagkaroon ng riches to the Gentiles. Yan po, diminishing of them, the riches of the Gentiles. Okay? The diminishing of them, the riches of the Gentiles. Yung kanilang pagbawas, pagkonti, ay naging riches of the Gentiles. So, anong ibig sabihin kaya nun? So, yung pong ibig sabihin nun ay nabigyan ng dispensation of the grace of God ang Gentiles. Binigyan tayo ng gospel na not by works. At yun ay may kumpletong spiritual blessings. 100% walang inexempt ang Panginoong Jesus. Righteousness, holiness, binigay ng libre. Walang kapalit na gawa. Binigay yung completeness in Christ, peace with God, at kung ano-ano ba pong blessing na nandoon sa Romans at sa Romans to Philemon. Amen. So, hindi ko po yung topic ngayon. Sinasabi ko lang po sa inyo na nabigay yung gospel of grace dahil dito sa pag-scatter ng mga to. Sa pag-diminish. Amen. Ngayon, ano naman po yung fall? Ang sabi, now if the fall of them be the riches of the world. Ano po yung fall? Ito po yung fall, yung Acts 7. Ang sabi po dyan, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost. Yung Israel, nagpipreach si Stephen sa rulers ng Israel. Sinabi niya po dyan na you do always resist the Holy Ghost, and then pinagbabato siya. Yung rejection ng Israel, yun ang fall. Fall of Israel. Dahil dun sa kanilang rejection, yun ang
nakikita natin na fall. Bakit yun ang nakikita natin na fall? Dahil ito pong Romans ay sinulat as of Acts 20. Yung claims ni Apostle Paul, babasahin natin paatras kung saan dito yun. Titingnan natin. Hindi yun, kung sinulat siya sa Acts 20, hindi naman pwedeng pa-future hanggang sa Acts 28. Paatras lang. Kasi nga, nag-fall na tapos na. So, ito po ang verse ng Acts 7 o yung bandang huli. Nandiyan po yung fall of Israel. At makikita mo dyan yung pangalan ni Saul, which is today ay Apostle Paul. Pero at that time, pine-persecute niya ang Israel, ang mga sina Peter. Sina Peter po, lumalabas, sila po yung remnant, yung natitirang believers ng Panginoong Hesus. Amen. So, ibig sabihin, Israel ay malaking group, ang remnant ay yung mas konting group, o yung latak na lang remnant. So, yun po, sina Peter po yun. So, majority po ng Israel ay hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Yung remnant, sina Peter po, yung konti na naniniwala. Ito naman pong blindness in part, sinabi din po ni Apostle Paul yan, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Hanggang rapture, sila ay bulag. Nasaan dito yon? Sa Acts 1 to 15 o Acts 1 to 20. Nasaan yung pagkabulag? Ito po yung verse. Kaya lang, nandito po si Apostle Paul. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. And Saul arose from the earth, ulitin ko, and Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. Nabulag po siya. Kasabay po niya nabulag ang Israel. Binulag po siya, binulag din yung Israel. Yun po yung timings ng events, no? Binulag din po ang Israel dyan. Dahil po ang proof niyan, kung hindi man ito ang blindness, ito po ang next na blindness. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Okay po? They were filled with envy. Spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Patuloy po yung blindness na yan hanggang sa Acts 28. Yan po ay paulit-ulit na nakikita. Hindi yan po ay every time na magsasalita si Apostle Paul sa mga Jews o sa Israel, sa mga synagogues, nagkakaroon po ng rejection na konting mention lang ng Panginoong Hesus, hindi natutuloy yung message. Ganun po ang nangyari. Amen. So, tapos na po tayo doon sa tatlo. So, meron pong may yung blindness, fall, and diminishing, nabigyan na po natin ng mga verses kung nasan yon. Hindi po yan guni-guni, hindi po yan invento. Yan po, ang may record po niyan ay si Apostle Paul. So, pag naintindihan mo yung Book of Acts, hindi rin natin kayang maintindihan siya kung hindi rin natin babasahin yung mga letters ni Apostle Paul. Amen. Yun po ang nangyari. Meron po silang parang sagutan nung author ng Acts na si Luke, at yung pong dalawa ay magkaibigan na somewhat nagkakasagutan ang kanilang scriptures. At glory to God po sa kalinawan na yun. Hindi po ito inimbento, mga kapatid. Sabi po ni Apostle Paul sa Romans 11:15, 1:5, for if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Nakas away po ang Israel. Ito po ang mas mabigat doon sa fall, doon sa nabulag, doon sa nag-diminish. Mas mabigat po itong casting away. Na-cast away po ang Israel, at yan naman po ay hindi forever. Until the fullness of the Gentiles lang po yan. Hindi po yan forever. Magbabalik po yan, magre-resume po yan kapag na-rapture na ang body of Christ. So, ang nangyari po, ang sinasabi dito na proof of blindness, kung nabulag sila, ano yung reason? Diba? Parang hindi basta binulag lang. Na-cast away. Yun yung pinakamabigat. So, kaya ako nilagay yung verse na yan. So,
dito po sa kay Peter, lagi pong mangyayari dito kapag sinasabi natin na si na Peter ay hindi nag-preach sa Gentiles. Katulad ng sabi ko kanina, ibabanggitin po sa inyo si Cornelius. At ang sasabihin nila, nag-preach si Peter kay Cornelius. Pero tingnan mo din yung context ng Acts 10. Yung context po dyan, si Peter po ay preacher of works for righteousness. Nag-preach po siya ng works for righteousness. Anong ibig sabihin nun? Law po yun, kautusan. He that worketh righteousness. Kautusan po yun. At yun po ay consistent din sa Matthew, Mark, Luke, and John na sinasabi ng Panginoon Jesus na he that doeth good, unto them are the resurrection of life, o yung may eternal life sila. May kasama sila sa resurrection of life. So, ito po ay consistent na by works po ang gospel na Apostle Peter. Ngayon, dati po, dinideny ko na sina Peter ay hindi by works. Pero lumalabas po sa literal understanding using the King James Bible, consistent po sila na after na ng cross ay nasa law pa rin. Sa kay Apostle Paul, ang righteousness po ay regalo, gift. 2 Corinthians 5:21, ang sabi po doon, Christ was made sin for us, for our sake, that we may be the righteousness of God. Ibig sabihin, through the finished work of Christ, ako ay righteous, hindi sa aking works. Yung finished work ng Panginoong Jesus, doon ako righteous. Amen. Pero dito, ikaw ang gagawa para maging righteous. Anong katunayan nun? Si Cornelius po ay nagbibigay ng alms. Sabi po diyan, thy alms and thy prayers and alms are come up for a memorial before God. Si Cornelius po ay nagbibigay ng alms sa mga Jews. Binebless niya yung mga Jews. Ngayon, binigyan siya ng gospel ni Apostle Peter para tanggapin niya rin si Jesus. Hindi yun nagbibigay lang siya ng alms. Kailangan may faith in Christ na ngayon sa gospel na to ni Peter. At yun nga, syempre, pinipreach nga naman si Jesus. Hindi lang, pero this time, hindi lang law. Hindi na sapat yung law. Kailangan may faith in Christ na. Ibig sabihin, si Jesus ay dumating as part ng kanilang progressive revelation. Yung nire-reveal sa Israel, meron pang additional, which is si Jesus. Hindi pa sapat yung law, meron pang isa, si Jesus. So, doon sa time nila, merong believing and works. Believing Jesus and works. Pero before Jesus, alam natin, puro works lang yan. Yun po. So ngayon, hindi po natin pwede sabihin na hindi pareho lang ng gospel si Apostle Paul at si Apostle Peter. Hindi po natin pwede sabihin yun dahil yung pong mga verses dito sa Acts ay merong tinatawag na Jewish religion. Kailangan po din natin makita yun na yung giving of alms dito, yan ay kautusan. Bakit nagpipreach dyan sina Apostle Peter o yung angel na pinadala kay Cornelius, bakit naman kautusan? Blessing the Jews. Yun po. So, i-continue lang natin. Ito po ang binigay ni Apostle Peter na words para kay Cornelius. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. So, si Jesus nga po, yung Savior. Siya po mag-judge ng kung sino yung saved asa hindi. So, yun nga po, inad si Jesus after nung law, idinagdag ang Panginoong Jesus sa requirement sa Israel. Hindi inabolish yung law. At yun nga po, sa Matthew, hindi rin po inabolish ng Panginoong Jesus ang law. He didn't come to abolish the law. So, meron faith in Christ, tapos meron ding law. Ngayon, itong Acts 1 to 7, sabi ko po kanina, dapat tribulation period na kagad. Bakit hindi nangyari?
4 years yung hanggang Acts 9. Bakit walang tribulation period? Kasi nga po, na-cast away ang Israel. Pero, bakit may 1 year pa rin na Acts 1 to 7? Ito po yung background dyan. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it, and if it bear fruit well, and if not, then after that shall cut it down. Yung puno, hinukay yung paligid niya para mag-bear fruit. 'Di ba? Yun yung sinabi diyan. Wag mo munang putulin. Lord, wag mo munang putulin. Susubukan ko siyang hukayin sa paligid niya, sa yung lupa sa paligid niya, tapos kung siya ay magbunga, wag mo siyang putulin. Pero kung wala, and if not, then after that thou shall cut it down. Yun po ay patungkol sa Israel. So, na-cut down ang Israel. Sabi ko nga po kanina, na cast away. Ngayon po, yung nangyari na yan, na 1 year, yan po ay grace period. Yung sinabing, let it alone this year also. After the cross, meron mo ng grace period. Instead na, after the cross ay, sorry po, nasa na tayo. So, instead na, eto po, no, yung cross, tapos nagkaroon po ng grace period, tapos nagkaroon po ng grace period instead na darating kaagad yung tribulation. Instead na ganyan po, instead na tribulation kaagad, nilagyan muna ng grace period. Kaso, kinut down sila. Na-cut down. Yung cut down na yan, hindi po sinabi na Jesus na dadali ng kaligtasan sa Gentiles. Amen. Hindi po sinabi na pag na-cut down ko kayo, dadaling ko ang salvation sa mga Gentiles, yung riches to the Gentiles. Yung sinasabi ni Apostle Paul. Bakit niya hindi sinabi? Yung po ay secret. And si Jesus ay buhay pa dyan. Hindi niya pwede sabihin yung mystery, yung secret things belong to God. Hindi po niya pwede sabihin. Hindi ko po binabawalan si Jesus. Intention niya pong wag sabihin kasi po itong mystery ay iniingatang wag malaman para maibigay. Para hindi maharang. Para hindi maharang ng dyablo. Amen. Kasi po, haharangin yan. Paano haharangin? Wag na mamatay si Jesus. Sa kanya na lang tong Israel. Doon na lang siya maghari sa Israel. Yung Gentiles sa dyablo. Ayaw po natin yun, mga kapatid. Kaya po, kailangan niyang isekreto. So, sana maintindihan ng marami na kahit sabihin natin na wala tayo sa Matthew, Mark, Luke, and John, may nireserve na mas maganda ang Panginoong Jesus, yung mystery. At ang ginamit niyang apostle ay si Paul. Hindi sina Peter, hindi yung 12 apostles. Amen. So, ito po ang fall, diminishing, and blindness of Israel. Nakita na po natin yan. Sila nga po ay na-cast away, no? Ngayon, mention ko lang po ito. Acts 7:58. Ang sabi po diyan, ito po ay next part na, no? And cast him out of the city and stoned him, si Stephen, na-cast out sa city, tapos binato. And the witness laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. Yung witnesses, nilaid down yung clothes sa yung naka-witness na namatay si Stephen, okay? Siguro ito yung mga bumato, sila din yung witness. Yung clothes nila, their clothes, nilagay nila dun sa paanan ni Saul. Bakit nila ginawa yan? Si Saul po ay may Hebrew of the Hebrews. Siya po ay may katungkulan, siya po ay ruler. Siya po ay maalam sa kautusan, Hebrew of the Hebrews. Siya po ay kahit bata pa, siya ay magaling sa law, sa scripture, magaling. May ranggo at siya ay yumaman dahil doon. At siya ay parang ino-honor. So, ibig sabihin, mataas ang position ni Paul, tapos nag-report yung mga tao sa kanya na ito, napatay na namin yung witness ng Panginoong Jesus, si Stephen. So, tingnan po natin yung nangyari kay Apostle Paul. Yan po yung sa Acts 9. So,
ang nangyayari sa ating discussion, Acts 1 to 15 summary, tapos kinukuha natin yung mga verses ng Acts, tinatry natin intindihin. Okay. Instead, nababasahin natin siya ng tuloy-tuloy. Pero, trust me mga kapatid, hindi po ako ang nakikita nyo yung way ng aking pagbabasa, ay wala po akong pinapalitan na words. Ibig sabihin, literally ko na lang iniintindi. Kung nakalagay doon na Israel, at intention ko po na sabihin sa inyo ano yung mga verses na Israel. At yung later on, pag nalinawan na natin, hanapin naman natin yung mga verses na para sa ating Gentiles o body of Christ. So, eto po si Apostle Paul. Basahin na po natin to. And he fell to the earth. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, who thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Yun po ay idiom. Mamaya balikan po natin yung idiomatic expression na yan. Ngayon, nakita niya ang Panginoong Jesus. Dito po, minsan, nasave na si Apostle Paul. Wala po kasing gospel dito sa verse na to. Yung parang, ano bang reason para ako maligtas o paano ako maliligtas? Through Jesus, pero kailangan mo linawin yung gospel. So, si Apostle Paul ay hindi pa na-save sa believing Jesus. Kahit nalaman niya na si Jesus Christ, yun nakita niya. Hindi po siya nananaginip, nag-appear po talaga ang Panginoong Jesus diyan sa lugar na yan, And he heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Di ba po? Yan po. So, nakita po dyan ni Apostle Paul ang Panginoong Jesus. Kaso po, yung gospel na believe in the name of the Lord Jesus Christ, yung ganun pong gospel na hindi specific dun sa Christ died for our sins, and he was buried, and he resurrected, di ba? He resurrected on the third day. By that gospel, we are already saved. If we believe that Jesus died for our sins, and he also resurrected for us. Kung maniniwala ka sa gospel na yon, you are saved. Kaya lang, wala pa lang sinabi dito. Hindi pa po ito salvation by grace alone, through faith alone. Hindi pa. Wala pa pong sinasabi. Wala pa rin pong sealing of the Holy Spirit. Wag na natin munang sabihin yun. Kasi wala pang, yung sealing of the Holy Spirit, yung po ay Ephesians 1:13, yan po ay wala dyan. So wag muna natin sabihin. Kasi wala pa. Pero, ito po ang start of God's progressive revelation for the mystery of Christ. Ano po yung mystery of Christ? Basahin po natin ng konti ito. Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Ito po yung start ng progressive revelation for the mystery of Christ. Yung po ay knowledge na binigay ng Panginoong Jesus kay Paul. So, yan po yung supporting verse. Yan po ay separate. Hindi po yan mga parables. Hindi po yan yung mga nakikita nyo sa Matthew, Mark, Luke, and John na about sa Israel. Hindi po yun. Yung birth of Jesus, hindi po yan. Hindi po yung mystery. Amen. So, pag sinabing Christ died for our sins, parang nisip mo, di ba namatay si Jesus doon sa Matthew, Mark, Luke, and John? Iba po yun Iba po yung message. Yung message, yung mystery of Christ, hindi muna binigay ni Jesus. Binigay ni Jesus yon sa Acts 9. Starting Acts 9. Hindi isang buo. Hindi isang bigayan lang. So, i-identify natin. Given na marami pa tayong kailangang aralin para ma-expose doon sa mystery of Christ. Dahil nga, ngayon ko pa lang ito nabanggit. I don't know kung nabanggit ko na last message. Pero ito po, dito po yung start ng progressive revelation. Pag po sinabing progressive revelation, dahan-dahan binibigay. Okay? Progressive process, binibigay. Pa konti-konti. Okay? So, ito po, ito po yung progressive revelation number 1. Hindi ko na muna sasabihin na baka hula mo lang yan. Kasi ganun, di ba? Parang, pwedeng
nag-guess lang ako. Pero ito po talaga yung pinaka-importante. Yung gospel po ang pinaka-importanting progressive revelation. Kung may uunahin ng Panginoong Hesus, yung gospel na matanggap ni Apostle Paul, yung gospel na mismo siya ay nagtitiwala sa finished work of Jesus Christ. Kasi po, sabi po ni Apostle Paul, ang will ng Diyos ay masave tayo at malaman ang katotohanan. Anong una? Masave muna. Then malalaman ang katotohanan. Or malaman mo ang katotohanan, aralin mo. So, kailangan niya rin dumaan sa process na yon. Masave muna siya. Okay? So, eto po. Sabi po dyan, sa 1 Corinthians 15:45, si Peter, nakita niya yung body of yung si Jesus, nakita niya si Jesus nung siya ay nag-resurrect. So, nag-resurrect muna siya, then, saka siya nagpakita kay Peter, kay Cephas, kay Peter. Okay, basahin natin. And that he was buried, and that he rose again the third day according to scriptures, and that he was seen. Nag-rose muna the third day, nag-resurrect muna, then nagpakita kay Cephas. Ulitin ko, nag-resurrect muna, then nagpakita kay Cephas. Pwede bang mag-resurrect? Pwede bang mag-resurrect? Pwede bang makita siya kagad ni Jesus makita kagad siya ni Peter without resurrecting? So, kailangan muna mag-resurrect. Bumangon muna sa patay ang Panginoon Jesus. Then, makikita ni Peter. Yun po yung flow, no? So, eto pong 1 Corinthians 15:8. Sabi po ni Apostle Paul, and last of all, he was seen of me as one born out of due time. Yung out of due time, yung po yung fall of Israel. Kailan po nag-fall in Israel? Yung pong binigay kong mga chapters na Acts 7, 8, and 9. Nandun na po yung fall of Israel. Yun, time na po yun para malaman malaman ni Apostle Paul yung gospel, yung mystery. Sabi niya, and last of all, he was seen of me. Nakita si Jesus ni Paul. Basahin uli natin yung he rose again. Tapos dito, nakita siya ni Peter. Ngayon, yung nung nag-resurrect ang Panginoong Jesus, nakita si Peter. Hindi kaya nag-resurrect din ang Panginoong Jesus dito? He was seen of me. Hindi ko sinasabi na si Jesus namatay uli para mag-resurrect. Instead, galing sa langit, nagpunta siya sa lupa. In a way, resurrection yun kasi nandun siya sa realm, sa ibang realm ng mga buhay, of course, which is heaven. Nandun siya sa heaven, nagpunta siya uli sa earth. Yun po ay resurrection din. Kasi nandun ka sa ibang lugar, gusto mong pumunta sa mundo, resurrection. Kasi kung nandun ka sa Abraham's bosom sa paradise, si Abraham nasa paradise, pag nag-resurrect siya, makikita siya sa mundo. Hindi siya pwedeng magpunta sa mundo without resurrecting. So, nag-resurrect nga po yan ang Panginoong Hesus. Galing sa langit, papunta sa lupa. Hindi galing sa Abraham's bosom. Okay? So, hindi ko po pinipilit kayo na maniwala na nag-resurrect si Jesus 4 years after the cross. Pero yan po yung record na nakita talaga ni Apostle Paul, si Jesus, yung scars ay nakita niya physically. Medyo mahirap po paniwalaan siguro. Pero yan po yung nandiyan sa Bible. Yan po ay hindi na pinapaalam dahil ang gusto nilang ibida sa pananampalataya ay si Peter, si Cephas. Pero si Paul po ay last seen of Jesus at mas maganda ang kanyang naging testimony. Sabi ni Apostle Paul, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Combined effort ng 12 apostles, more than yung works na ginawa ni Apostle Paul. He labored more than the 12, but not I, but the grace of God which was with me. So, ang katunayan ng resurrection or ang katunayan na nagpakita
si Jesus kay Apostle Paul 4 years after the cross, mas mahalaga yon compared dito sa nakita siya ni Cephas. Mas mabigat po yung value nito. Pareho pong word of God yan. Kaya lang po, kung isipin natin, based sa pag-i-explain ni Apostle Paul, mas mabigat itong nangyari sa scripture na mas nag-labor ang si Apostle Paul kaysa kay Peter. Kaya yung sinasabi ng mga maraming churches na si Apostle Peter ang nagtayo ng mga churches. Siya ang dahilan, siya ang rock. Upon this rock I will build my church. Hindi po siya. Si Apostle Paul po. Siya po yung nag-labor. So, yan po ang usage nun, no? So, yung resurrection, yan po ang nagliligtas sa atin. And if Christ be not raised, your faith is vain. Yet ye are and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sin. So, yan pong resurrection, yun po talaga nagsasave sa atin. At yung resurrection na yun, kung isipin natin, ang tinutukoy ni Apostle Paul ay yung Acts 8 na sinabi yung gospel. Na ang nakakaligtas sa atin ay yung resurrection. Kailan binigay yun? Sa Acts 9. Hindi sa Matthew, Mark, Luke, and John na doon nag-raise. Wala naman si Apostle Paul doon sa third day resurrection. Si Apostle Peter yun. So, nung nag-resurrect si Jesus, pinadala niya yung message, sa Acts 9 pa lang yun na binigay yung message of grace, dispensation of the grace of God, na walang law, walang covenants. Again, walang covenants po yun. Kasi ang covenants ay may law. At wala pong law ito eh. Itong binibigay ni Apostle Paul, ay binigay kay Apostle Paul. So, ito po ay not by repenting of your sins you are saved, but by the resurrection of Jesus. Not by confessing you crucified Jesus, but by the resurrection of Jesus, not by water baptism. Amen. So, your faith is not in vain because not only He died for our sins and was buried, but Jesus resurrected also for our justification. Amen. So, ito pong isang verse na to. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Amen. So, yan po. Yung raised again dyan, hindi kaya Acts 9 yan? Kasi nga, nagpakita kay Apostle Paul para ibigay yung message na to. Etong message na to ay wala doon sa time ng resurrection ng third day. Wala po. Hindi din po sinabi ni Jesus na ma-justify kayo by my resurrection kay na Peter. Hindi po niya sinabi, yun po ay mystery. Kung yun po ay sasabihin, hahadlangan po ito ng diablo na wag na lang mamatay si Jesus, diyan na lang siya maghari sa Israel. At least, hindi masasave ang mga Gentiles. Ayaw po natin mangyari yun. So, yung Jesus resurrected after the cross to tell Paul about the gospel, yung gospel po na yan, na binigay kay Apostle Paul, ito po, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Hindi galing sa tao. For I neither receive it of man. Hindi naturo ni na Peter, James, John, or si Ananias, yung sa Acts 9. Hindi po nila naturo yun. Iba po itong sinasabi ni Apostle Paul. Neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Alam natin sa message na to na yung gospel na binigay dito kay Apostle Paul ay hindi Jewish. Yun po ang sigurado. Hindi po to about sa Israel na you crucified Christ. Hindi po ganun ang message. Hindi rin po for the house of Israel. Wala pong message na ganun. Wala pong children of the prophets. Wala pong ganun dito sa Romans to Philemon. Yun po ay past na. Hindi na yun ginagamit. Yun po ay para sa Israel, yun po ay postponed. Amen. So, yun po, again, not after man, hindi po yung tinuruan ni Peter, James, John, or Ananias. Pero, pag tinanong nyo po yung mga maraming pastor, ay hindi, tinuruan lang siya ni Peter. Tinuruan lang. So, marami pong hindi nakakaalam nito. Kailangan po natin sabihin sa kanila. So, Paul was not present during resurrection and ascension. Yung unang resurrection
ni Jesus Christ at yung ascension, wala po siya doon. Yan po ang panigurado. Hindi po siya, wala pong binigay na gospel of grace sa ascension doon sa Acts 1. Wala po. This verse applies to Paul, but the messenger is Jesus himself. Yun nga po, yung gospel na yan na binigay na to, na ni-reveal ni Jesus kay Paul, ang messenger ay si Jesus mismo. Nandun siya sa presence ni Jesus. Physically, hindi po spiritual, physically, tinuturuan po siya ni Jesus. So, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Na-experience po ni Apostle Paul na makarinig sa Panginoon Jesus ng preaching ng mystery, hindi nung Matthew, Mark, Luke, and John. At lahat ng natutunan niya sa Panginoong Jesus, yun ang sinulat niya, Romans to Philemon. So, ibig sabihin, yung Romans to Philemon, yun ang para sa Gentiles. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, yun ang para sa Israel. So, yung para sa Gentiles, hindi lang natin ma-appreciate kagad. Kasi hindi natin inaalam yung kwento sa Book of Acts. Pero kung inalam natin yung Book of Acts, kung ano nangyari dito, at ino-honor natin yung scripture na yan ay yung part ng before Acts 9 ay puro Jewish. Amen. Tapos nag-transition kay Apostle Paul. At yun i-elaborate natin next time. Thank you po sa inyong lahat at next time po ulit. Salamat po. Glory to God.